May mga bagong hakbang ang gobyerno para tugunan ang diskriminasyon sa mga mental health condition. Ilalapit din daw nito ang mga serbisyong tutugon sa hamong yan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Grade 3 pa lang si Maria, di niya tunay na pangalan. Madalas na siyang bumisita sa guidance counselor para lang daw umiyak at maghayag ng kanyang mga nararamdaman. Kamakailan, nadayagdo siyang may mental health illness. I was diagnosed with bipolar disorder. This is the most recent diagnosis kasi it started ng depression and anxiety noong 2021. Based sa usap ko with different psychiatrists, it really started from experiences during childhood, different traumas na pinagdadaanan sa araw-araw. Mag-asasaan niya magkaroon ng mental health illness. Halos 10,000 daw ang pinakamababang budget niya kada buwan para sa konsultasyon at gamutan. I'm talking to psychiatrists, so it's medicines and talk therapy. Another is really from the support of friends. If you know that you've already been experiencing this for some time and you know that it's not normal anymore, don't be afraid to ask for help. Pero kakaunti lang ang gaya ni Maria na handang pag-usapan ng kanyang karamdaman. Hanggang ngayon, patago pa rin itong pinag-uusapan kahit nararanasan ng karamihan. Katunayan, mahigit 3.2 milyong Pilipino ang nakararanas ng mental, neurological, or substance abuse disorder ayon sa DOH. It usually starts out with a call for help. You know, like your friend asking you, may problema ako or malungkot ako. What the psychological first aid needs is just his 2 ears. Just being present, just listening. Meron ng National Mental Health Act noon pang 2018 na nagsasanay sa libo-libong personnel at nagbibigay access sa mga serbisyo, gamot at pasilidad. Pero hindi rin nawawala ang stigma at diskriminasyon sa mga may mental health problem. This is the main reason for people who refuse to seek help. That's number one. Number two is that people do not know that your health system here in fact can help you, including your mental health, right? Inulunsad na ang framework na magiging basehan ng mga polisiya at programa ng bansa sa mental health mula 2024 hanggang 2028. Kabilang sa tututukan ang kabataan. We need to remove our screen time and have more human interaction. We want them to actively seek out healthcare and at the same time get attuned and used to having all of these health services readily available. Kabilang sa pwedeng ma-access ng lahat ang libreng PhilHealth Mental Health Package na hanggang 16,000 pesos ang halaga kada taon para sa isang individual, depende sa klase ng package. May package na, mag-a-accredit tayo ng mga partners, ng mga facilities. So, ibig sabihin, magiging mas malapit sa kanila. Tuloy rin ang kampanyang madagdagan ng 600 billion pesos na budget ng DOH para sa mental health, pati ang bilang ng mga psychologist at psychiatrist sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.